Si Xi Jinping ay napailalim sa presyon agad pagdating ni Donald Trump sa China. Dahil ang presidente ng Estados Unidos ay lumapag sa Beijing nitong Miyerkules, ika-13 ng Mayo, 2026 na may isang matinding misyon na kunin mula sa China ang bagay na pinaka-pinoprotektahan nila. Ang pagbisitang pang-estado na itinakda hanggang Mayo 15 ay nagbukas ng direktang tunggalian ng dalawang pinakamalalakas na bansa sa mundo. Nagulat ang lahat sa pagdating ng mga Amerikano dahil hindi itinuring ni Trump ang pagbisita bilang karaniwang seremonya. Dinala niya sa China ang isang delegasyon na binubuo ng mga pangunahing pangalan sa ekonomiya ng Estados Unidos, kabilang ang mga ehekutibo mula sa Apple, Tesla, Boeing, BlackRock, Blackstone, Cargill, Citi, Cisco, Goldman Sachs, Meta, Micron, Qualcomm, Visa at iba pang estratehikong kumpanya. Ipinakita ng White House kay Xi ang mga sektor na may malaking impluensya sa ekonomiya ng Amerika. Inasahan ng Beijing ang mahigpit na pagpupulong, ngunit sinalubong sila ng organisadong papapakita ng lakas ng ekonomiya. Ikukuwento ko lahat yan, pero siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel para laging updated sa real-time na balita at dekalidad na pamamahayag. Sa pamantayan ng kredibilidad, si Musong Alves. Ilang taon nang lumago ang Beijing sa pagbebenta sa buong mundo, pag-akit ng dayuhang pabrika at paggamit ng pagpasok sa merkado ng China bilang sandata sa negosasyon. Ngayon, pumasok si Trump sa Beijing, kasama mismo mga negosyanteng gustong akitin, kontrolin o limitahan ng China. Lalong lumakas ang presyon nang inilapit ng pagbisita ang elite ng negosyanteng Amerikano sa presidente ng Estados Unidos imbes na solong makipagnegosasyon ang Washington. Lalo pang nabahala si Xi dahil hindi lang taripa ang usapan kundi ang teknolohiya ang sentro ng pagbisita. Si Jensen Huang, presidente ng Nvidia, ay sumama sa delegasyon at dinala sa loob ng pagpupulong ang isa sa mga pinakasensitibong paksa ng alitan, ang mga advanced na chips na ginagamit sa artificial intelligence. Gusto ng China ng high-performance na components pero alam ng Washington na hindi lang basta produktong pangkalakalan ang mga semiconductor. Ito ay kapanyarihang militar, kapanyarihang industrial, kapanyarihang sa datos at estratehikong bentahe. Napuruhan ang Sina dahil kailangan nito ng teknolohiya at katatagan ng sabay. Diyan papasok ang puwersa ni Trump. Dumating siya kasama ang mga negosyante, nagsalita tungkol sa pagbubukas, inilagay ang chips sa mesa at pinilit si Xi na tumugon hindi lang bilang pinuno kundi leader ng ekonomiyang kailangang manatiling konektado sa mundo. Naging sentro ng tensyon ng Taiwan, nais ng Beijing na itigil ng Washington ang bentahan ng armas at bawasan ang presensya nito sa isla. Ngunit kabaligtaran ng ginagawa ni Trump, tinututukan pa rin ng Estados Unidos ang balanse sa Indo-Pasipiko habang ginigiit ng China na panloob na usapin ang Taiwan. Sa realidad, pinapakita ni Trump na hindi madaling matakot ni Xi ang Taiwan na hindi kinakaharap ang lakas ng Washington. Pumasok din sa usapan ang Iran. Sinusubukan ng Beijing na palakasin ang impluensya sa gitnang silangan sa pamamagitan ng Tehran habang hinahadlangan ng Washington ang mga grupong konektado sa Iran at nilalabanan ang mga sumasalungat sa interes ng Amerika. Para kay Xi, malinaw ang problema. Ang suporta sa Tehran ay pwedeng magbigay ng impluensya kontra Estados Unidos pero inaalantad nito ang China sa parusa. Kailangan ng China na gawin ang diplomatikong presyon. Dahil umaasa pa rin ito sa katatagang pinangungunahan ng Washington, dito na ipaliwanag kung bakit matindi ang pagdating ng Amerika. Maaring inayos ng China ang entablado pero si Trump ang nagdala ng nakakainis na issue para sa rehimen. Pinaharap niya si Xi sa mahirap na pagpipilian, makipagnegosasyon sa makapangyarihang bansang may kapital, teknolohiya at mga alyansa o gawing hayagang komprontasyon ang pagpupulong habang kailangan ng katiyakan ng ekonomiyang Chino. Hindi itinuturing ng mga general at komandante ng Amerika na pangalawang problema lang ang China. Itinuturing nila ang Beijing bilang pangunahing pangmatagalang hamon militar ng Estados Unidos. Noong 2023, sinabi ni General Mark Milley sa Kongreso na ang China ang pangunahing hamong pinaghahandaan ng sandatahang lakas ng Amerika at layunin ng Beijing na maging nangingibabaw na kapangyarihan sa kanlurang Pasipiko at Asya sa loob ng 10 taon. Kailangang mag-adjust ang China ayon sa General ng Estados Unidos. Pagsapit ng 2049, dumating si Trump sa China na may pananaw na ibinabahagi rin ng mataas na pamunuan ng militar ng Amerika. Ang Beijing ay pangunahing kalaban, hindi lang karaniwang kakumpetensya sa kalakalan. Pinagtibay din ni Admiral Samuel Paparo, commander ng Indo-Pasipiko ng Estados Unidos, ang pananaw na ito sa kamakailang pahayag niya.
Nagbabala siya na ang Sina ay sumusulong sa mga missile, kakayahan sa kalawakan at kontra-kalawakan, cyber warfare, hypersonic na sandata, arsenal nuklear at lakas pandagat. Lumilika ng direktang hamon sa pambansang seguridad ng Amerika at sa katatagan ng reyon. Ayon kay Paparo sa isa pang dokumento, mas mataas na ang produksyon ng China kaysa Estados Unidos sa impapawid, dagat at misail. Dumating si Trump sa Beijing na alam niyang sinusubukan ng China manalo gamit ang lakas ng industriya at militar habang tumutugon ang Washington sa pamamagitan ng alyansa, teknolohiya at ekonomiyang presyur. Nadbabala noon si Admiral Philip G. Davidson, dating kumander ng Indo-Pasipiko na pinapabilis ng China ang kanilang mga hakbang at alam ng kanilang presidente na hindi sila umaasa sa pamahalang internasyonal. Ayon sa kanya, maaring lumitaw ang banta sa Taiwan sa loob ng dekadang iyon. Sumikat ang pagsusuring ito dahil inilagay nito ang Taiwan sa gitna ng tunggalian ng dalawang makapangyariang bansa at ipinakita na tinitingnan ng Washington ang Beijing bilang karibal na nais pahinain ang presensya ng Amerika sa Pasipiko. Ang pinakamalakas na makasaysayang pangyayari na nag-uugnay sa pagbisitang ito ay ang krisis sa kipot ng Taiwan noong 1975 at 1976. Noong panahong yun, nagpaputok ang China ng mga misil malapit sa Taiwan para takutin ang isla bago ang halalan sa pagkapang-ulo. Nagpadala ang Estados Unidos ng 2 aircraft carrier group sa rehiyon para ipakitang kaya nila magpakita ng lakas sa Beijing, ngunit hindi lang sila ang may kontrol sa Indo-Pasipiko. Iniulat ng Washington Post noong Marso 1976 na nagsimula ang China ng mga pagsubok ng misil malapit sa Taiwan at tumugon ang Washington sa pamamagitan ng pagpapadala ng pangalawang grupo ng mga barkong Amerikano. Mas bagay ang insidenteng ito sa pagsulat dahil paulit-ulit ang pattern. Kapag nagasik ng takot ang China, pumapasok ang Estados Unidos gamit ang presensya, kalkulasyong militar at direktang pressure. Isang makasaysayang pangyayari ay ang digmaang pangkalakalan na sinimulan ni Trump laban sa China imbes na tanggapin ang lumang modelong pabor sa paglago ng Beijing. Dahil sa pag-access sa merkado ng Amerika, pagnanakaw ng intellectual property at hadlang sa US companies, nagpatupad si Trump ng mga taripa, sinimula ng ekonomikong labanan at pinilit ang Phase 1 na kasunduan sa kalakalan noong Enero 15, 2020. Ayon sa US Trade Representative, kailangan ng kasunduan ang estruktural na pagbabago sa ekonomiya ng China. Kabilang ang intellectual property, paglilipat ng teknolohiya, agrikultura, mga serbisyong pinansyal at pagpapalawak ng kalakalan. Tumutugma ang halimbawang ito sa kasalukuyang pagbisita dahil ginamit ni Trump ang kalakalan bilang sandata laban sa Beijing, hindi lang bilang diplomasya. Nagulat si Xi dahil may dalang estratehiya ng kapangyarihan si Trump pagdating pa lang, hindi lang basta bumaba ng eroplano para makipag-usap. Dumating siya dala ang bigat ng Estados Unidos papasok ng Beijing, pinalilibutan ng China, ang Aprika, mga puntong pinakakailangan ng rehimen ng puwang, akses sa merkado, chips at katatagan ng ekonomiya. Para kay Trump, naging pagkakataon nito para ipakitang kaya pa rin ng Estados Unidos i-corner ang Beijing gamit kalakalan, teknolohiya, alyansa at pampulitikang presyon nang hindi nagpapaputok ng baril. Ako si Milson Alves, internacionalista, at layunin kung bigyan ka ng totoong balita araw-araw, nasa video description ng mga news link. I-like ang video, mag-subscribe at tignan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.